Si Kristo ang ulo. Kaya yung lahat yun, yung mga tao, na tinatawag na tao ng Diyos. No? Ano kasing talata yung Bradelion? Kristo ng Diyos. Apo. Iglesia ng Diyos. Sinong lahat, sino may-ari? Hindi Diyos, tatawagin yung sa Yun. Diyos. Ganon din yun. Oo, Ganon hindi yung din. tatawagin sa Binigay ko lang Iglesia ni halimbawa Kristo at Iglesia ng Diyos. Binigay ko lang halimbawa yung iglesia ni Kristo nyo. Yung tagapamahalang pangkalahatan nyo, no, kaya hindi kayo pwedeng kumontra doon. Hindi kayo pwedeng sumaway doon. Kundi tiwalag kayo. 'Di ba? Ikaw ba, makakausap mo ba direkto si Eduardo Manalo? Dumaan ka muna sa mga diakono tapos sa mga ministro, marami ka pang dadaanan. Tapos tatanungin mo siya tungkol sa abulo yan, yari ka. Yun yung magandang example. Teka lang kaibigan, makinig ka muna. Yun yung magandang example. Kasi ang sagot niya, yung iglesia daw ni Kristo, iglesia ng Diyos din. Yun yung magandang example na hindi mo pwedeng tawagin na iglesia ni Manalo, yung iglesia ni Kristo kung totoo yun sa kanila. Kasi it refers yun doon ka talaga sa may-ari. Sino ba yung may-ari? Kung totoo yun sa kanila, si Kristo. Ngayon, yung sinabi ni Kristo na ikaw na Pedro, itatayo ko sa batong ito ang aking iglesia. Siya ba ang nagsasalita nun, kapatid na yaw? Hindi. Hindi siya ang nagsasalita nun. Kasi kung uumpisahan mo sa 14 yun, patuloy, makikita mo kung sino yung nagsasalita doon. At ang sabi ng Panginoon sa Kristo, sinugo niya ako, bumaba ako dito sa lupa, sinugo niya, hindi para salitain ang sarili ko, ano bang talata yun, o hindi gawin ang saga ng akin, kundi yung Ama na nagsugo sa akin. Doon sa talatang yon, Brad Yo, tatlong person na nagsasalita nun. First person, second person, at third person. Hindi kasi nila naiintindihan yon. Nung sinabi ni Kristo, ikaw na Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kung babasahin mo nga sa 17, hindi ito pinahayag sa iyo ng laman at dugo. 'Di ba? Kundi yung Ama na nasa langit. So nung sinabi niya na yung napakalinaw na. Oo, nung sinabi niya na yung sa 18, ikaw na Pedro, sa batong ito, ano ba yung bato? Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Yung first person yung ko, sinasabi ko. Sabi no, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Pedro, second person. Yung first person, yung nagsasabing sinasabi ko. Yung may ang tawag doon, possessive pronoun na ko. Yun, ko. Sabi niya, no? Yun ang first person. At sa ibabaw ng batong ito, third person. Yung bato, itatayo ko, sabi ng first person, ang iglesia. Di ba? Ngayon, kung si Kristo ang nagsasalita doon, dapat ang nakasulat ganito. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Dapat ganun. Kasi si Kristo ang bato eh. Itinayo ang iglesia sa ibabaw ng bato. Kay Kristo nga. Dahil si Kristo ang bato. Kaya nga siya nga yung pinto eh. Yung pinto, nasaan ba nakalagay yung pinto? Nasa bahay. Ano ba yung bahay? Na tinatawag dyan sa 1 Timoteo 3:15. Upang ako'y magluwat ng mahabang panahon upang maalaman ugaliin ninyo sa bahay ng Diyos. Ano yun? Iglesia ng Diyos na buhay. Haligit sa haligan ng katotohanan. Kaya yung sa iglesia ng Diyos na yun ang pinanggagalingan ng katotohanan. Iglesia ng Diyos. Yung pinto nandun sa bahay. Hindi ibig sabihin ikaw pinto, ikaw pa rin yung bahay. Hindi pwedeng ganun. Gamitin mo ang common sense mo. At saka sabi sa talata, Brad Joe, walang kabuluhan ng pagbantay, doon siya nagtayo. Sino ba yung nagtayo ng bahay? Diba? Ang Diyos ang nagtatayo. Diyos. Oo. So, pag-aari ng Diyos ang iglesia. Hindi porket sinabi ni Kristo na sa ikaw na Pedro na itatayo ko ang aking iglesia, siya na ang nagtayo kasi siya nang may-ari. Diba? Sabi nga sa bro, bawat bahay ay may nagtatayo. Ngunit ang nagtayo ng bawat bahay may nagtatayo. Yung sinasabi mo, tatanong na lang kaya. Hindi, pinapaliwanagan ka namin para maintindihan mo yung sinasabi namin kasi yung Iglesia ni Cristo maling-mali yan. Kasi unang-una, ang Kristong kinikilala nyo,
tao, hindi Diyos, at hindi tunay na Diyos. O, ang magiging tagapagligtas mo, Tuloy yung aral niyo. walang silbi, tao at hindi tunay na Diyos. O, saan ka pupulutin? Mga bias. Bias kayo. Mute to. Mahihinang nila lang. Umiiyak na. Hindi, alam mo, kaya ka namin dinomute para maipaliwanag namin. Magado Dapat nga. namin maipaliwanag. Kasi pag sumabat ka, hindi namin mapapaliwanag. Teka, Hindi ko hindi namin muna hinihingi yung opinion mo. Bibigyan ka namin ng panahon. Kasi ipapaliwanag namin yung mga bagay na hindi mo naiintindihan. Kasi pinaunawa sa iyo ng ministro, si Kristo ang nagtayo nun, hindi. Ang Diyos ang nagtayo nun sa pamamagitan ni Kristo. Siya nga ang pinto eh. Kaya nga sabi sa unang Timoteo 3:15, upang ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung ano ang dapat ugaliin sa bahay ng Diyos. Ano ba yung bahay ng Diyos? Yun yung Siyang iglesia ng Diyos na buhay. At saka, Haligi at saligan ng katotohanan. oo, at saka saan pa umanib si Pablo? Hindi naman sa iglesia ni Kristo eh. Unang Korinto 1:1 hanggang 2, basahin mo. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Kristo, saan? Sa iglesia ng Diyos. Hindi naman sinabi doon sa iglesia ni Kristo. Saan siya naging apostol, di ba? Noong hindi pa apostol si Pablo, anong iglesia pinag-uusig niya? Iglesia ng Diyos. Ayun, iglesia ni Kristo ba? Yun doon siya tinatanong ng mga kapatid nung nakaraan. Kaso nga lang, paligoy-ligoy yung sagot niya mga kapatid. Ang tanong ni Brad James sa kanya, hindi kasi ako makapagsalita kasi driving ako nun eh. Although ako yung host, tinatanong siya ng mga kapatid. O si Pablo ba, saan ba tinawag at saan naging apostol? Ang sagot niya, parehas yun. Sa iglesia ni Kristo, tsaka sa iglesia ng Diyos, sabi niya ganon, ang tanong namin, saan tinawag? Ang sagot niya, parehas daw. Wala naman daw pagkakaiba kasi ang sa Diyos, sa anak. Ang sa anak, sa Diyos. Yun yung katwiran niya. Yun yung argumento niya, which is mali. Mali yun. Mali yung sagot na yun. Kaya itinutuwid ng mga kapatid. Nga lang, ayaw niyang patuwid, binaba siya ng mga kapatid. Kasi mali nga yung natutunan.